Kaya ko pong tignan ng bawat isa sa inyo dito, mga kapwa ko JIL. Mata sa mata. Wala tayong flood control. Hindi tayo sangkot sa katiwalian. Hindi kayang bilhin ng salapi ang ating prinsipyo na paglingkuran ng Diyos at ang ating bayan. Ang kakapal ng mukha nila, sa sarap na buhay nila. Sobra sila, ganun pala sila katindi. Ganun sila kagrabe na mangurako. Ano nasa isip nyo? Napapamura mo, saka hirap-hirap yung mga tao dito. Tapos kami ganito, araw-araw ganito. Hindi ho ko konting pera ang kinuha nila sa taong bayan. Sa pagdinig sa Senado, ibinulgar pa na ang lahat ng flood control project sa Bulacan substandard o mababa ang kalidad. Nakakasigurado po ako na lahat po ng proyekto sa Bulacan First substandard po. Meron ba kayong proyekto na walang porsyentuhan? Na maayos, na matino? Meron ba? Wala po, Your Honor. Wala. Binisita namin ang ilan sa mga proyektong binanggit sa sinumpaang salaysay ng mga dating opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ano ang aming matutuklasan? Pero nang puntahan namin, halos pundasyon pa lang ang nasisimulan sa proyekto kahit mahigit 1 taon na mula nang simula nito. Sa sinumpaang salaysay ni Henry Alcantara, ang dating District Engineer ng Bulacan First District Engineering Office ng DPWH, ang pinangalanan niya na sangkot di umano sa mga maanumalyang flood control project. Ito ay sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating Senador Bong Revilla, Senator Joel Villanueva, Senator Jinggoy Estrada, ako Bicol Party List Representative Elizalde Co, COA Commissioner Mario Lipana, Third Star Builder Contractor at dating Congressman ng Caloocan na si Mitch Cahayon-O. Pero yung mga pangalang hindi pwedeng banggitin noon. Pero ngayon, Mr. President, may ginagawa ang Diyos, buhay ang Diyos. Ito pong nangyayaring ito, alam po niya na ito'y maglilid sa katotohanan. At ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Uulitin ko po, Mr. President, hindi lang po categorically denying yung binabatong putik sa atin at para dumihan ang ating pangalan. May resibo po tayo, madaling verifikahin. Tayo po ay more than willing mag-undergo at sumali sa anumang investigasyon sapagkat wala po tayong tinatago. Ngunit ang hiling ko, Mr. President, atin pong alamin at siguruhin na may ebidensya yung ating mga sinasabing sangkot dito. At sa mga susunod na pagdinig, bibigay ko po lahat ng aking nalalaman. Wala din po akong sasantuhin gaya ng sinasabi ko noon pa. At Mr. President, I will never betray my principle. I will never ever Mr. President, destroy the name that was given to me by my parents, Mr. President, because it's priceless, Mr. President. The Bible says a good name should be chosen than great riches. Pinalaki po ako ng magulang ko na naniniwala ako sa langit at impyerno. Pinalaki po ako ng magulang ko na naniniwala ako that when you die here on earth, you will face your Creator and immediately into judgment. Pinalaki po ako ng magulang ko na sa impyerno, wala pong graduation. Kahit 1 bilyong taon, kahit 1 trilyong taon, pag ikaw ay nagkasala, pag ikaw ay pinarusahan ng Diyos, wala pong graduation doon. Mula sa flood control project sa Bulacan, ngunit hanggang ngayon, malaya pa rin siya. Bumaliktad man ang kapo niya, nagpasulot na ang mga makapangyarihan at nananatiling walang pananagutan ang tiwaling senador. At ano ang ginagawa ng bagong Senate majority? Nagpapanggap na sila ang tagapagtanggol ng institusyon. Before May 11 po, nung nag-usap-usap kami, in fact, nagkita kami May 10 eh. At bago ko mapagharap-harap po ang 12, wala po si Senator Bato noon, nagsabi na po kaming lahat, nadadaan tayo sa pagsubok na to at may magsabi na lang pag hindi na kaya. Pero napakarami nagsabi noon, kulong na kung kulong, harapin na natin kung ano to, etc. O walang hiwalayan tayo, grupo tayo. Kaya pala si Joel Villanueva biglang bumaliktad. Kasi yung sibak party list nila ng tatay niya,
tumanggap ng 3 billion na pondo. Isa sa 10 may pinakamalaking pondo na natanggap. Ano nga naman kung di siya babaliktad, pati yung tatay niya maimbestigahan at maaaring makasama niya sa kulungan. Diba? Kaya siya bumaliktad para sagipin yung reputasyon ng tatay niya at ng kanilang simbahan. Ay, tapos hindi niya din madedenay na nakatanggap siya ng pera kay Engineer Bernardo sa flood control. Kahit naman yata sino, pag tinakot kang kukulong ka at andyan dyan yung ebidensya, talagang babaliktad ka na. Nga lang, magiging hudas ka sa tingin ng tao. Hello, Sen. Hello, Sen. Jay. Hello, Sen. Joel. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Okay, so nakikita natin na niyakap at inakbayan siya ng ilang mga miyembro ng taga-mayorya. Pero hindi kagaya ng kay Senator Escobar na palakpakan dito sa loob ng session doon. Oo, pero kasi siguro